Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kagabi po, diniskas ko sa ating gabi-gabing talakayan yung tungkol sa survey di umano nitong tinatawag na Oculum. Ha? Ngayon ko lang to narinig, Oculum na to eh. Pero sa survey nito, kagabi, diniskas natin na si Sara Duterte daw ang may pinakamataas na rating. Satisfaction rating, kumbinsido sa ginagawa ni Sara. 79% daw ng Filipinos kumbinsido. Si Marcos Jr., 74. So ibig sabihin, mas satisfied pa ang mga tao kay Sara Duterte. Galing po yan sa survey nitong grupong tinatawag na Oculum. Hindi ko alam kung sino ba itong nasa likod ng Oculum nito. Kompletong pangalan niya, Oculum Research and Analytics Philippines Incorporated. Yun. Hindi ko kilala yung mga nasa likod niyan eh. Dati kasi noon, pag sinabi nating survey, ano yan? SWS, Pulse Asia, nung bandang uli, lumitaw yung Okta, lumitaw yung Publicos, tapos nitong huli may narinig tayo, Tanghiri naman, Tanghiri. Tanghiri. O ngayon naman, Oculum. Dito sa survey ng Oculum, na isinagawa nitong July 17 to 31, mga kabunyog, sa sinurvey, 1,200 yatang respondents yun sa buong Pilipinas. Sinurvey din ang yung mga senador. Kung sino daw ba ang napipisila nilang ibubotong senador. Laging ang tanong naman dyan ganito, kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, at ito ang mga nasa listahan ng mga kakandidato na senador, kumakandidatong senador, sino ang iboboto nyo? Yun. Ganyan lagi ang tanong niyan. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, at ito ang mga nakalistang kandidato sa pagkasenador, so ipapakita yung lista, sino ang iboboto nyo? Yun. Sa tanong na yan, karamihan ng sumagot, ang binoto nila, o ganito mga kabunyog ang pagkasunod-sunod ganito yung pagkasunod-sunod. Nangunguna daw si Erwin Tulfo. Pangalawa si Tito Soto. Si Digong pumangatlo lang. Pang-apat si Pia Cayetano. Pang-lima si Bato de la Rosa. Pang-anim si Ping Lacson. Pang-pito si Vico Soto. Pang-walo si Willie Revillame. Pang-siyam si Willie Ong. Pang-sampo si Lito Lapid. Pang-11 si Manny Villar. Pang-12 si Manny Pacquiao. Kaya kung sa 12, yan po yung pasok. Pinakahuli si Manny Pacquiao, pang 12. 13 hanggang 24, ito naman yung pasok. Si Ramon Bong Revilla, 13. Si Isko Moreno Dumagoso, 14. Si Amy Marcos, 15. Si Christopher Bongo, 16. Pang 17, si Gringo Honasan. Pang 18, si Mar Rojas. Pang 19, si Kiko Pangilinan. 20 si Gigi Marbinay, 21 si Maria Leonor Leni Robredo, 22 si Herbert Bautista, 23 si Richard Gordon, 24 si Herminio Harry Roque. Yan. Yan yung survey ng Oculum. Ano ang mga kapansin-pansin dyan? Mga kabunyog. Ang kapansin-pansin dyan, unang-una, sa mga survey ng Pulse Asia, SWS, yung Okta, yung Publico, saka yung Tanghiri, si Christopher Lawrence Bongo at saka si Amy Marcos, pumapasok sa top 5. Dito wala. Hindi nga nakapasok sa top 12. Sigurado. Sigurado mag-aalma ang super ate. Bakit nasa pang 15 lang siya, si Amy Marcos? At si Bongo ay pang 16. Yan. Yan yung isa dyan. Ganon din si Bong Revilla. Si Bong Revilla pang 13. Dati sa ibang mga survey, si Bong Revilla nakapang-6 yan. 7, 8. Pero ngayon, wala si Bong Revilla sa 12. Si Amy Marcos at si Bongo, sa ibang mga survey, tulad ng Publicos, ng Okta at ng Tanghiri, nasa pang 3, 4, 5 yan. Pang 3 si Bongo, pang 5 si Amy. Ngayon wala. Yan. Sigurado mag-aalma sila dyan. Ang isa pang kapansin-pansin, si Tolentino,
Si Tol Tolentino, kahit sa 24, hindi pumasok. Delikado talaga si Tol Tolentino. Yan yung mga tao ni Duterte. Si Bongo, si Bato, si Tolentino. Mga diehard Duterte yan. Pero hindi pumapasok sa kahit sa 24. Wala si Tol Tolentino. O yan, isa pa yan. At, si Vico Soto, pumasok na pampito. Pumasok na pampito si Vico Soto. Itong si Rodrigo Duterte, saka si Manny Villar, pumasok sa top 12. Pero doon na tayong hindi naman tatakbo yan. Hindi naman tatakbo yan si Digong Duterte at saka si Manny Villar. Si Digong Duterte, sa tingin ko niyan, lang yan, mga ngampanya. Iikot yan, ikakampanya sila Bato, sila Bongo, si Tolentino, yung mga kandidato ng PDP laban. Iikot yan si Duterte para doon. Ngayon, ang lumalabas dyan, pinagmamalaki ng mga pulangaw, ng mga vloggers ni Duterte at Marcos. Pinagmamalaki nila itong survey na to ng Oculum. Di ko alam kung anong tawag dito. Oculum Dicolorum ba to? Oculum Dicolorum? Hindi natin alam eh. Pinagmamalaki ng mga vloggers ng Duterte at Marcos. Dito daw sa survey ito, pinapakita nawalan ni si isa na mananalong nasa oposisyon. Si Leni Robredo, pang 21 lang. Tapos si Marojas, pang 18. Si Kiko Pangilinan, pang 19. Si Bam Aquino nga, wala dyan. Si Chel Diokno, wala dyan. Kaya pinagmamalaki ito ng mga maka-Duterte at maka-Marcos na vloggers na itong survey daw na ito ay nagpapakita na wala nalulusot kahit isa sa oposisyon. Mayroon daw isa dyan, si Vico Soto, pero hindi naman daw nagpapakilala yan na oposisyon. Yan ang pinagmamalaki ngayon. Kaya lahat ng mga vlogs ngayon ng mga vloggers na maka-Marcos, maka-Duterte, ang title nila, wala na namang lumusot sa mga dilawan at mga pinklawan. Walang lumusot kahit isa. Ibig sabihin, wala daw pumasok ni isa sa 12. Si Leni Robredo nga daw pang 21. Kaya anyway mga kabunyog, maniniwala ba tayo sa survey na yan? Awan ko, hindi ko kilala tong survey firm na to. Hindi natin alam to, hindi naman kilala yan survey na yan. Saka yung mga survey na yan, ang hirap na kasi ngayong paniwalaan eh. Kasi mayroon ng mga, mayroon ng mga interest sa survey. Ibig sabihin, mayroon ng bumabayad sa kanila sa pagsagawa ng survey. Kaya, yan ang mahirap sa survey na yan. Ang hirap ng paniwalaan. Ang dapat talaga sana sa oposisyon magsagawa ng sariling survey. Dapat magsagawa tayo ng sariling survey para yung papaniwalaan natin na atin eh. Mayroon sana akong mga kaibigan na marunong sa pag-survey, kaya lang gagastos tayo. Mahirap eh. So anyway, yan ang survey ng Oculum. Hindi natin alam kung sino tong Oculum na to. Hayaan natin sila sa survey nila. Oculum means mata. Oculum Dicolorum. Sabi ni Ruel Floro, bagay sa colorum oculum. Oculum colorum. Ikaw talaga, Ruel Floro. Inaano mo na naman ako. Oculum colorum daw eh. Colorum ba itong survey na to? Hindi ko alam kung sino mga nasa likod nito. Pero, tayo sa oposisyon, wala sa ating problema yung mga survey na yan. Alam naman natin kung yung mga survey na yan, may nagbayad yan eh. Kaya tayo, hindi masyadong apektado sa survey na yan. Bahala sila sa survey nila. Ang maapektuhan dyan ng malaki, si Bongo at si Amy Marcos at si Bong Revilla. Aalma sila dyan. Bakit wala kami sa top 12? Parang mayroon bang plano na i-chapper na talaga kami? O yun. Yung mga tao ni Duterte, isa-isang natatanggal eh. Tingnan nyo. Si Bongo, naalis. Si Amy, maka-Duterte din yan eh. Tapos si Tolentino, wala. Hindi pumasok. Si Bato de la Rosa pumasok, pero sa bandang uli, baka sa sunod na survey ng ng Oculum, mawala na rin yan. Ang malinaw dito, ang magre-react dito ang kampo nila Amy Marcos at sa kanila Bongo. Bakit sila wala sa top 12?
Yan yung ano dyan. Tayo sa oposisyon, wala naman tayong pakialam dyan sa survey na yan. Bahala sila dyan. Pero ang siguradong aalma dyan na parang iniitsapwera sila Bongo at sila Amy Marcos at si Revilla. Ano yan? Sigurado maghihinanakita na naman yan. Aalamin na naman dyan ni Amy Marcos at nila Bongo. Sino bang nagpa-survey nito? Pag nalaman nila na ang nagpa-survey niyan ay associated kay Lisa Araneta Marcos, sasabihin nila Bongo at sa kanila Amy Marcos, talagang mayroong ginagawang operations para hindi tayo manalo. Ganyan yan mga kabunyog. Ganyan yan. Aalma dyan si Amy Marcos. Kasi aalamin nila. Wala tayong pakialam dyan sa oculum na yan. Pero sila Amy Marcos, pag nalaman nila yan na pang-15 siya at si Bongo ay pang-16, aalamin niya na Amy, sino bang nasa likod nito? Pag nalaman niya na involved yan si Lisa Araneta, magagalit yan si Amy Marcos. Kasi sasabihin yan, talagang ginawa nyo ito para talaga i-condition ang isip ng tao na mahina ako. Alam nyo naman ang survey, mind conditioning yan. Kaya aalma dyan si Amy kasi sasabihin niya, sino man ang nagpa-survey nito, ang ibig sabihin niyan, gusto nilang mawala ako, hindi manalo. Sino ba ang ayaw manalo si Amy? Ay di sila Lisa Araneta. Kaya mag-aaway sila dyan sa result ng survey na yan. Sigurado yan. Di ba? Anyway mga kabunyog, yan po ang survey ng Oculum. Hindi natin kilala yan pero diniscuss ko lang para makita nyo. Okay mga kabunyog, mga kababayan. Basta po tayo, lagi lang po tayo sa katotohanan. Ipaglaban po natin ang mahal nating inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.